Masayang maninirahan sina Jack at Daniel kasama ang kanilang anak na sina Nick at Eric sa Hiroshima, Japan. Mama! Gusto ko pong pumunta sa hardin. Anak, gabi na. Huwag ka nang lumabas. Pupunta tayo sa hardin bukas. Sige na po, Mama. Maglalaro lang po kami sandali at uuwi po agad. Sige na nga. Pero pangako mong iingatan mong kapatid mo, ha? Pangako po, Mama! At masayang lumabas ang magkapatid para sandaling maglaro ng gabing yun. Hindi nila namalayan na isang babaeng nakamaskara ang pinagmamasdan sila habang naglalaro. Lumiwanag ang kanilang mga mata nang makita si Eric. Nagsimula maglaro ang magkapatid. Yay! Ang lakas ng tira ko! Eric, hinay-hinay lang para hindi ko kailangan kunin yung bola sa malayo. Naramdaman ni Nick na may nakatayo sa likuran niya, pero wala naman siyang nakita sa pag-ikot niya. Habang naglalaro, unti-unting lumalapit ang babaeng nakamaskara kay Eric. Nakatitig ang babae sa kanya. Tila nahalutang ito habang lumalapit. Malakas ang tama ni Eric ng bola at lumipad ito sa labas ng hardin. Ano ba yan, Eric? Ang lakas ng tira mo. Sabi ko sa'yo, hindi ko kukunin yon. Nililipad ang buhok ng babae sa hangin. Ngunit nakatitig pa rin ito sa batang si Eric. Nahalutang itong lumapit sa kanya. Ngunit nang tumingin si Nick, bigla siyang nawala. Pasensya na, kuya. Okay lang. Kunin ko yung bola. Diyan ka lang, huwag kang maalis dito. Lumabas si Nick ng hardin para hanapin ang bola. Habang naiwang mag-isa ang kapatid niyang si Eric. Biglang dumating ang babae sa likod ni Eric. Sino po kayo? Bakit mo kailangang malaman? Sabihin mo na, maganda ba ako? Naguluhan si Eric at napatingin lang sa babae. Bigla na lamang lumipad ang babae at tumawa ng malakas. Umilaw ang mga mata nito. Maganda ba ako? Opo. Pagsagot ni Eric, lalo pang tumawa ang babaeng nakamaskara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang maskara at ang kanyang buong mukha. Nagulat si Eric sa kanyang nakita. Sira-sira ang mukha ng babae at hati ito sa gitna. Tila sariwa pa ang sugat sa mukha nito at maaaring dumugo anumang oras. Nilipad ng hangin ang buhok ng babae at namula ang mga mata nito. Lumutang siya sa ere at unti-unting bumaligtad ang mga paa nito. Maganda pa rin ba ako? Takot na si Eric at pinagpapawisan na ito. Sabihin mo, maganda pa rin ba ako? Kapag sinabi kong hindi, pagkapatingin niya ako. Opo. Kumuha ang babae ng malaking gunting at hinatawid ko kay Eric. Nahiwa ang mukha ni Eric sa gitna ng kanyang mga labi, tulad ng babae. Lumabas ang dugo sa bibig ni Eric at naramdaman nito ang sakit. Natumba siya sa lupa sa sobrang sakit. Nawala ang babaeng nakamaskara, ngunit naririnig pa rin ang tawa nito sa malayo. Bumalik si Nick, dala ang bola. Eric! Bakit ka napadupa? Napasigaw si Nick sa takot nang makita ang mukha ni Eric. Agad siyang tumakbo pa uwi.
Agad dumating ang kanyang pamilya sa hardin. Eric, nako! Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Dalhin natin siya sa ospital. Nagulat ang mga tao sa ospital na makita si Eric. Isang matandang babae ang nagsalita. Mukhang gawa ito ni Ona. Dumating na siya. Bumalik na siya. Ona, Kuchisaki, Ona. Wala na kayong magagawa. Patay na ang inyong anak. Paglamayan niyo na siya. Tandaan ng babaeng nakamaskara. At ang pilay na matandang babae. Ako yun. Hindi maaari ito. Sinong babaeng nakamaskara? Hindi namin siya kilala. Dumating ang mga pulis. Matapos ang kanilang investigasyon, binalik nila ang bangkay kina Jack at Daniel. Ito na ang bangkay. Nasuri na namin siya. Nilibing ng mag-asawa ang kanilang anak at bumalik sa estasyon ng pulis. Ano yun? Isang babae ang pumatay sa anak namin. Bakit hindi niyo siya hulihin? Ganito, Daniel. Maaari naming hulihin ang buhay, ngunit higit sa 100 na ang kasong ganito. Habang patuloy ang investigasyon ng pulis, isang bata ang muling na biktima ni Kuchisaki sa Nagasaki. Maganda ba ako, At pinatay din siya ni Kuchisaki. Muto ang pumatay sa anak ninyo. Hindi namin mahuhuli ang multo at malamang nasa ibang lugar na siya ngayon at may bagong biktima. Pero bakit? Si Kuchisaki Ona, hindi mo kilala? Ikikuwento ko sa'yo. Noon may isang babaeng nangangalang Kuchisaki mula sa Japan. Sadyang napakaganda niya at pinagmamalaki niya ito araw-araw. Nagpakasal siya sa isang samurai. Kuchisaki, napakaganda mo at napakapalad kong mapangasawa ka. Ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kaya dapat ipagmalaki mo ako. Lumipas ang ilang taon at dumaban sa gera ang samurai. Kuchi, lalaban ako sa gera. Ingatan mo ang sarili mo at lagi mo akong sulatan. Mahal na mahal kita, mahal na mahal din kita. Matagal nang nasa gera ang samurai. Noong una, madalas magpadala ng sulat si Kuchisaki. Ngunit biglang nahinto ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi naging matapat si Kuchisaki sa kanyang asawa. At meron siyang bagong kinasama. Kuchi, napakaganda mo. Sa akin ka na lang. Iyong-iyo ako. Pero ngayong gabi lang. Ayoko may pamigay ang ganda ko, basta-basta. Samantala, sa gera, natanggap ng samurai ang isang sulat tungkol sa ginagawa ng kanyang asawang si Kuchisaki. Hindi maaaring mangyari ito. Sa akin ka lang. Akin lang. Paglipas ng ilang araw, umuwi ang samurai at nakita ang kanyang asawang may kasamang lalaki sa bahay. Sino siya? At anong ginagawa niya sa bahay natin? Buong puso ako nagtiwala sa iyo. Alam ko ang lahat ng ginagawa ko. Pinatay ng samurai ang lalaki at unti-unting dumapit kay Kuchisaki. Wag! Anong gagawin mo? Huwag ka nalapit. Papalapit ang galit ng samurai at nilabas ito ang kanyang katana. Di ba sabi mo maganda ka? Hindi ba ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Kaya itong sa'yo. Ito! Sa galit niya, lumapit ang samurai at hinataw ang mukha ni Kuchisaki at hiniwa ito sa gitna ng mga labi. Agad nagdugo ang kanyang mukha at nagdusa sa sakit si Kuchisaki. Bakit mo ginawa? Sige, ipakita mo sa lahat ang mukha mo ngayon. Maganda ka pa rin ba? Wala nang maakit sa mukha mo ngayon.
Tumingin si Kuchisaki sa salamin at nakita niyang sira-sira ang kanyang mukha. Hindi! Maganda ako! Napakaganda ako! Habang sinasabi ito, tumakbo si Kuchisaki upang iligtas ang sarili. Ngunit namatay din ito. Maganda ako! Yon si Kuchisaki. At bumalik siya makalipas ang ilang taon upang maghanap ng hustisya. Nakapagtataka, bakit mga bata ang binibiktima niya? Hindi namin alam. Itatanong lang niya, maganda ba ako? Pag sinabi mong oo, hihiwain niya ang mukha mo at papatayin ka niya. Pag sinabi mong hindi, susundan ka niya pa uwi at doon papatayin ka rin niya. Pag oo, o hindi ang sagot mo, papatayin ka pa rin niya. Hindi na namin maintindihan kung bakit ganun. Kaya kung ako sa inyo, hayaan na lang natin dahil wala na rin tayong magagawa. Multo ang kalaban natin. Anong gagawin namin ngayon? Natin? Wala. Kahit ang mga eksperto, hindi siya mahahanap. Wala kayong gagawin, hahayaan niyo na lang siya. Ano? Ang masasabi ko lang, humingi ka ng tulong sa eksperto at magdasal na mawala ng sumpa ni Kuchisaki. Bali-balitang patuloy ang pananakot at pagpatay ni Kuchisaki sa mga bata sa Japan ng maraming taon. Maganda ba ako? Hindi. Isang araw, tuluyan na siyang nawala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga tao bakit siya bumalik at bakit siya umalis. At umalis na nga ba siya? Ang wakas.